Sa isang sulok ng mundo, mayroong isang nayon na tila kinalimutan na ng panahon. Isang lugar na payapa at simple ang pamumuhay. Ang pangalan nito ay Barrio Laya, isang komunidad na nababalot ng mga kwentong bayan at mga alamat na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang mga mamamayan dito ay namumuhay ng masaya at kontento, malayo sa gulo ng syudad. Ang kanilang tanging yaman ay ang kanilang pagsasama at ang mga ngiti na ibinabahagi sa bawat isa. Ngunit, sa ilalim ng payapang anyo nito, may isang madilim na sikreto ang nag-aabang, isang alamat na matagal nang natutulog, ngunit ngayon ay muling magigising. Isang gabi, isang kakaibang lamig ang bumalot sa buong baryo. Ang hangin ay tila bumubulong ng panganib, ang mga aso ay walang tigil sa pagtahol, at ang mga ibon ay biglang tumahimik. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumitaw sa tuktok ng pinakamataas na burol, isang figura na kilabot ang dala. Siya si Count Dracula, ang kinatatakutang vampira na galing pa sa malayong lupain. Sa pagdating niya, dala niya ang kanyang mga kampon, mga nilalang ng gabi na uhaw sa dugo at handang maghasik ng lagim. Ang kanilang layunin ay sakupin ang Barrio Laya at gawin itong kanilang bagong kaharian ng kadiliman. Biglang napalitan ng takot ang dating masayang baryo. Ang mga tawanan ay naging bulungan ng pangamba. Ang mga pinto at bintana ay laging nakasara. At ang mga kalsada ay naging desyerto pagsapit ng dilim. Ang mga residente ay nabubuhay sa takot. Hindi alam kung sino ang susunod na magiging biktima ng mga kampo ng kasamaan. Ang pag-asa ay tila unti-unting nawawala at ang Barrio Laya ay dahan-dahang nilalamon ng anino ni Dracula. Tila wala nang makakapigil sa kanilang masamang balak. Kailangan nila ng isang tagapagligtas, isang bayani na tatayo laban sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng desperasyon, may isang ilaw ng pag-asa na hindi pa namamatay. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo, nakatira si Lito, isang veteranong mangangaso ng halimaw. Ang kanyang mukha ay puno ng mga marka ng maraming laban at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapang na hindi matitinag. Alam niya ang mga sikreto ng mga nilalang ng gabi at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kaalaman at kagamitan para labanan sila. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya ng tahimik, ngunit ngayong nasa panganib ang kanyang tahanan, handa siyang muling isakbit ang kanyang mga sandata. Hindi nag-iisa si Lito sa laban na ito. Sa kanyang tabi ay ang kanyang anak na si Joel. Imbata pa man, taglay ni Joel ang tapang ng kanyang ama at ang talas ng isip na namana niya rito. Lumaki siya sa mga kwento ng pakikipagsapalaran ng kanyang ama at sa kanyang puso, meron siyang pangarap na maging kasinggaling nito. Ngayon, dumating na ang pagkakataon para patunayan niya ang kanyang sarili. Hindi siya natatakot sa panganib. Sa halip, handa siyang harapin ito kasama ang kanyang ama para ipagtanggol ang kanilang pamilya at ang buong Barrio Laya. Magkasama, ang mag-ama ay naghanda para sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Inilabas ni Lito ang mga lumang armas, mga balang pilak, mga krus na gawa sa sagradong kahoy at mga bote ng banal na tubig. Tinuruan niya si Joel ng mga pamamaraan ng pangangaso, kung paano hanapin ang kahinaan ng bawat halimaw at kung paano manatiling matatag sa harap ng matinding takot. Ang kanilang pagsasanay ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati na rin sa lakas ng loob at pananampalataya. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang misyon. Ang kalaban nila ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang kanilang pagmamahal sa baryo at sa isa't isa ang magiging pinakamatibay nilang sandata. Ito na ang simula ng kanilang mahabang paglalakbay, isang misyon na iligtas ang Barrio Laya mula sa mga kamay ni Count Dracula at ng kanyang mga alagad. Haharapin nila ang mga panganib na hindi pa nila nakikita at susubukin ang kanilang katatagan hanggang sa sukdulan. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay isang laban para sa kaligtasan, isang laban para sa kalayaan at isang laban para sa kinabukasan ng kanilang minamahal na tahanan. Samahan natin sila Lito at Joel sa kanilang pagtahak sa landas na puno ng panganib. Magtagumpay kaya sila?
abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa kanilang mga susunod na laban. Sa kalagitnaan ng isang labanan na walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo, tila napasok sa isang sitwasyong dehado sina Lito at Joel. Ang lakas ng kanilang kalaban ay hindi matatawaran. Bawat atake, bawat galaw, tila may dalang bigat na sumusubok sa kanilang tibay at determinasyon. Ang hangin ay napuno ng tensyon at ang bawat segundo ay parang isang oras na nagdaraan. Kitang-kita sa mga mukha ni Lito at Joel ang pagod. Pero sa kanilang mga mata, nag-aalab pa rin ang apoy ng pag-asa at tapang. Alam nilang hindi sila maaaring sumuko. Ang kapalaran ng buong Baryo Laya ay nakasalalay sa kanilang mga balikat. Kaya kahit naramdam nila ang unti-unting pagkaubos ng kanilang lakas, pilit pa rin silang tumatayo at lumalaban. Habang patuloy ang matinding sagupaan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Isang atake mula kay Dracula ang direktang tumama kay Joel, dahilan upang siya ay mapaluhod at halos mawala ng malay. Si Lito, sa kagustuhang tulungan ng kanyang anak, ay naiwang bukas sa isa pang pag-atake. Doon nila napagtanto na kailangan nila ng tulong, na hindi nila ito kakayanin ng silang dalawa lang. Sa bingit ng kapahamakan, ng tila wala ng pag-asa, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. Isang sigaw na puno ng tapang at handang sumaklolo. Sakto sa kanilang pinakakritikal na sandali, biglang dumating ang dalawa pang kapatid ni Joel na sina Ace at Alfie. Para silang mga anghel na bumaba mula sa langit, mga bayaning handang harapin ang kadiliman. Sa kanilang mga mata, makikita ang determinasyon na tulungan ang kanilang kapatid at ang kanilang ama. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Agad silang sumugod sa laban, dala ang panibagong lakas at pag-asa para kina Lito at Joel. Ang pagdating ni Ace at Alfie ay parang isang bagong bukang liwayway sa gitna ng madilim na gabi. Nagbigay ito ng panibagong sigla sa naubos ng enerhiya ni Lito at Joel. Ang dugong nananalaytay sa magkakapatid na Joel, Ace at Alfie ay hindi ordinaryo. Ito ay dugo ng mga mandirigma, mga ninunong dumaan sa hindi mabilang na laban para sa kanilang lahi at bayan. Ang bawat isa sa kanila ay may taglay na kakaibang galing sa pakikipaglaban. Yan si Joel, ang panganay, ay kilala sa kanyang estratehiya at tibay ng loob. Si Ace, ang pangalawa, ay may angking liksi at galing sa paggamit ng iba't ibang sandata. At si Alfie, ang bunso, bagamat sugatan, ay nagtataglay ng pambihirang bilis na hindi basta-basta matitinag. Ang kanilang mga abilidad, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng isang puwersang halos imposible ng talunin. Ang kanilang chemistry sa laban ay perpekto, bawat galaw ay konektado, na parang iisang isip lamang ang kanilang ginagamit. Sa muling pagkabuo ng kanilang puwersa, nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, 4 na sila laban sa iisang kalaban. Naglunsad sila ng sunod-sunod na atake. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Si Joel ang nangunguna. Ginagamit ang kanyang talino para hanapin ang kahinaan ni Dracula. Si Ace, sa kanyang galing sa sandata, ay nagsisilbing panggulo, nililito ang kalaban at binibigyan ng pagkakataon ang iba na umatake. Si Lito naman, na nakabawi na ng lakas, ay sumusuporta sa kanyang mga anak. Tinitiyak na walang makakalusot na panganib. At si Alfie, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay nag-ipon ng natitirang lakas para sa isang huling, mapagpasyang pag-atake gamit ang kanyang bilis. Ang kanilang pagtutulungan ay isang magandang tanawin, isang sayaw ng tapang, tiwala at pagmamahal sa pamilya. Sa wakas, sa isang perpektong sandali na nilikha ng kanilang pagkakaisa, nakakita sila ng isang malinaw na pagkakataon. Sabay-sabay silang kumilos. Ang pinagsama-samang lakas ng mag-aama ay naging isang napakalakas na puwersa. Isang liwanag ang bumalot sa kanila. At sa isang iglap, tinamaan nila si Dracula ng isang ataking hindi na nito nakayang salagin. Ang halimaw ng kadiliman ay bumagsak at unti-unting natunaw hanggang sa maging abo. Ang katahimikan ay muling bumalik at ang masamang enerhiya na bumabalot sa lugar ay biglang naglaho.
Sa pagbagsak ni Dracula, tagumpay nilang nailigtas ang Baryo Laya mula sa tiyak na kapahamakan. Ang madilim na ulap na matagal nang nakatakip sa kanilang bayan ay unti-unting nawala at ang sikat ng araw ay muling sumilay. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga tahanan na may luha ng pasasalamat at saya sa kanilang mga mata. Ang apat na bayani, bagamat pagod at sugatan, ay nakatayo ng matatag, simbolo ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahal sa pamilya. Ang kanilang kwento ay habambuhay na maaalala, isang alamat na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang kapanapanabik na video. Hanggang sa muli!